Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, August 27 na po, 2025, patuloy pa rin po ang pag-monitor natin dito po sa low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mas gumit na pa po ito at tinatawid nito ngayon ang eastern coast ng Quezon Province. Inaasahang magiging tropical depression pa rin po ito pag nakalabas na ng ating kalupaan. So aalamin natin yung ibang mga detalye at mga lugar po na posibleng maapektuhan pa rin ng low pressure area, kasama na ho dyan ang habagat. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ang notification bell. Napaka-importante niyan. Maraming salamat po. So kaibigan, kabayan, kapatid, no, eto na, tingnan natin yung pagkilos nga po ng LPA. Kung makikita nyo, etong low pressure area na ating minomonitor, mga kaibigan, ay mas gumit na pa sa eastern coast po ng Quezon Province. Sa ngayon, nagme-maintain yung lakas niya. Take note, 30 kilometers per hour pa lamang, no, at talagang mahina ito. So meron tayong mga senaryo na kino-consider dito. Etong low pressure area, habang tinatawid niya ang kalupaan, mga kaibigan, ng eastern coast ng Quezon Province, posible po ito or malaki ang tsansa nito na malusaw. Pero take note, posibleng mabuo naman ng another na low pressure area dito po sa West Philippine Sea. So parang siya din yun, mga kaibigan, no? Ang mangyayari, malulusaw lang siya tapos dito naman mabubuo sa West Philippine Sea. Unang senaryo yan. Yung pangalawang senaryo na ating kino-consider, mga kaibigan, itong low pressure area ay direktang tatawirin po ang Philippine landmass natin, eastern coast ng Quezon Province, no? Malaking bahagi ng Luzon maaapektuhan yan bilang low pressure area. At pag nakalabas siya dito sa West Philippine Sea, ay magiging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Pangalawang senaryo yon, at palalakasin niya din ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo, yung sirkulasyon ng hangin niya nagkakaroon na ng connection dito nga po sa low pressure area. Yan yung kinakatakot natin ngayon, kaibigan, kabayan, no? Yung magkaroon po ng interaction itong low pressure area at ito pong habagat or southwest monsoon. Pagka ganun po kasi ang nangyari, ay direktang maaapektuhan ng kanlurang bahagi ng ating bansa, malaking bahagi po ng Visayas, kasama na ang Luzon dyan, at mahinang epekto lamang dito nga po sa ilang bahagi ng Mindanao. So bago natin yan, mga kaibigan, ipagpatuloy, tignan muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. So inaasahan pa rin ho, no, dito sa Metro Manila, kasama po dyan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ang Central Luzon po, kasama ang Calabarzon, Camarines Norte, Camarines Sur. Ang lagay ho ng panahon dyan o weather condition ay maulap pa rin na kalangitan. Ang ating mararanasan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po dito sa LPA na yan, no? Dikit na siya halos, mga kaibigan. Sa susunod na mga oras, mas lalapit pa yan. Pero yung tsansa talaga na malusaw siya, mas mataas po. Dahil matindi yung landmass natin dito, yung kalupaan natin dito. Maraming mga puno yan, mga kaibigan, maraming mga bahay yan. So yung impact nito, mababawasan talaga. So kahit malusaw siya, may mabubuo namang low pressure area dito sa West Philippine Sea. So hindi pa rin talaga tayo makakaligtas, no? May habagat pa. So dito naman po tayo sa ilang bahagi ho ng Visayas, kasama naman ho dyan ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Saxargen, kasama po dyan ang ilang bahagi po ng Bicol Region, ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil naman po dito, no, etong sa habagat na yan or southwest monsoon ay talagang hindi nawawala. Pinalakas kasi yan ni Bagyong Isang, no? Si Bagyong Isang wala na, ang layo na niya. So wala na talaga siya, hindi na siya nagbibigay ng impact dito sa southwest monsoon or habagat. Pero problema natin ngayon, bumalik naman ito namang LPA, nagbibigay ng lakas dito, nagkakaroon sila ng interaction. So tsansa na maging malakas itong LPA pag nakalabas pa ng ating kalupaan or ng ating Philippine landmass. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan natin ang mga isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin po sa habagat or southwest monsoon. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha, lalo na po dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao. Mag-ingat din po sa banta ng landslide sa mga landslide prone area. Kung sakali man po magkaroon ng biglaang bugso ng malalakas na pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. So tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, alamin muna natin yung heavy rainfall warning, no? Dahil po sa low pressure area. Kahit sabihin natin na 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito, ay nagdodulot po ito, no? Ngayong araw po hanggang sa mga susunod na mga araw na
100 to 200 mm sa dami ng ulan sa ilang bahagi po ng Quezon. 50 to 100 mm na dami ng ulan ngayong araw ho sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur. So dahil naman po dito sa habagat, ito po no, southwest monsoon ay inaasahan natin ng moderate to heavy rains. Ngayong araw din po 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa area ng Palawan, kasama Occidental Mindoro at Antique. Sa mga susunod naman po na araw, by Thursday afternoon naman po, inaasahan natin ng moderate to heavy rains dito po sa Palawan, Occidental Mindoro pa rin po, Oriental Mindoro, Antique at Negros Occidental. So yung mga lugar na yan, hindi pa rin po talaga nakakaligtas sa banta po ng malawakang pag-uulan. Do kahapon, nakaranas naman tayo ng magandang panahon pero nagkansila ng klase ang ilang bahagi po ng ating bansa sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pero inaasahan ngayong araw ay magiging maulan po dahil mas dumikit pa o mas gumit na pa, lumapit pa etong low pressure area dito po no sa eastern coast ng Quezon Province. So mas maganda na nakahanda po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So sa mga nagtatanong naman kung etong LPA ba ay magiging malakas na bagyo tulad po na nangyari dito nga po kay Bagyong Isang, halos same din ang senaryo, dumaan po dito sa ating Philippine landmass at naging bagyo paglabas ng ating Philippine landmass no. Lalabas ito mga kaibigan dito po sa West Philippine Sea at inaasahan na-expect natin magiging isang ganap na bagyo ito or tropical depression. Tatawagin po itong Bagyong Jacinto. Panglimang bagyo ngayong Agosto at pang-10 naman ngayong 2025. Kapag ito nagbagyo, ito yung magiging huling bagyo na ngayong Agosto and hopefully pag-pray natin na maging huli po talaga. So yung unang senaryo, ganun mga kaibigan, no? Para hindi kayo malito, posible itong malusaw pag tumama ng direkta sa ating kalupaan at mabubuo naman ng another na low pressure area. Ang mas maganda dito mga kaibigan, yung pangalawang senaryo, wag na siyang malusaw, no? Direkta na lamang siyang dadaan bilang low pressure area kaysa mabubuo dito. Alam nyo, ang isang low pressure area, pag nagsimula siyang mabuo, mas lalakas siya, no? Dahil nga po, bakit? Sa habagat, nakikita nyo yung pressure ng hangin na yan. Itong sa may bandang kanluran, yan po yung habagat or southwest monsoon na nag-intensifies na no, nitong nakaraang araw lamang dahil po kay Bagyong Isang. So, possible na kapag dumirekta dito, ito, umusog ng konti itong LPA na yan dito po sa West Philippine Sea, no, ay direktang lalakas po talaga. Magkakaroon silang interaction nito nga pong habagat or southwest monsoon. Sa mga nagtatanong naman kung magiging isang ganap nga po ba ito na typhoon category or hanggang super typhoon category, well mga kaibigan, hindi po ito papasok sa category bilang isang super typhoon. Ito po ay LPA pa lamang at kung maging tropical depression man siya, ay nakalabas na ng ating kalupaan at kung maging malakas man na bagyo, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, which is wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Magiging safe tayo kahit papaano mga kaibigan, which is yung panalangin natin. Alam nyo, no, ang ganda nga nung nangyari. Dahil nga po direkta talaga siya tumama sa kalupaan natin mga kaibigan dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, sa mainland po ng Luzon, direkta talaga siya tumama. Nakikita niyo yung sirkulasyon ng hangin. Yung hangin na yan po yung tinatawag natin na spiral clouds, no? Ay yung hangin na paikot na yan mga kaibigan. Mga kaulapan niya na umiikot po, nagsisirkulasyon dito sa eastern coast po ng Quezon Province, malaking bahagi ng Metro Manila, Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Pero ang kagandahan, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil LPA lamang siya. Doon nakakaranas tayo ng pag-ulan, hindi malakas ang impact nito. Nasa safe po talaga tayo sa ating panalangin. Ang gusto lang natin mangyari ay malusaw ito at hindi na mabuo ang another na low pressure area dito po sa West Philippine Sea. Posible namang mangyari yon, pero ang habagat pa rin ang magbibigay ng pag-uulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kahit malusaw itong LPA, hindi maging isang bagyo, wala pa rin tayong ligtas dito po sa habagat na patuloy po nagbibigay ng pinsala or pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So ngayon, alam naman natin na nagkakaroon ng problema mga kaibigan sa pagbabaha, sa flood control natin, marami po mga pera ang nasira. So anong dapat natin gawin? Narito ng mga paalala ko, no? Dahil meron tayong banta ng low pressure area, meron tayong mga nakataas na heavy rainfall warning sa Metro Manila, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Unang-una, eto ho, linisin natin yung ating mga kapaligiran. Yung mga basura na nakabara, yung mga nakakalat na mga plastic, no? Importante ho yan. Alam nyo, ngayon, issue ngayon ang flood control na talagang kinurakot mga kaibigan. Bilyon-bilyong pera ang nawala, no? Hindi nagamit ng maayos. Kaya wag na natin sabayan pa.
linisin natin yung mga lugar natin para hindi babara sa mga kanalang plastic, hindi ho tayo agad-agad babahain kung sakaling magkaroon po ng mga pag-uulan dahil nakataas ang heavy rainfall warning dahil sa low pressure area diyan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte at Camarines Sur. So pangalawa, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Lagi ko sinasabi to para hindi nyo humakalimutan. Mga electric appliances, mga papeles, mga dokumento, plastic na kasi ang pagbabaha, hindi ho natin yan masasabi. Lalo na ngayon, may problema tayo sa flood control. Pag naayos yan, medyo magiging maayos na ang flow ng tubig. Ang pangatlo naman natin mga kaibigan, mga kababayan, i-check natin ang ating mga light materials. Alam nyo, lalo na dito sa Metro Manila. Kung mapupuntahan nyo ng direkta yung mga lugar dyan, talagang ang mga bahay nila naka-plywood lamang, yung mga bubong, talagang hindi pumaayos ang pagkakapako, no? Kapag ka nagkaroon ng malalakas na hangin at pag-uulan, talagang nahihirapan ng ating mga kababayan dyan. Dito naman sa Visayas, karamihan ng ginagamit dito, medyo matitibay naman ang mga bahay, pero i-double check na rin po natin. Sa Mindanao, ganun din, i-double check ang ating mga light materials, mga gamit sa bahay, para safe po kung sakaling magkaroon ng mga pag-uulan. Eto pa mga kaibigan, mag-stock din tayo ng sapat na pagkain na tatagal ho ng ilang araw. Hindi naman kailangan isang sakong bigas, no? Napakaraming dagdag natin. Yung ano lang yung kaya, 1 kilong bigas, mga ulam lang, dilata, pwede na ho yun, no? Para hindi na tayo labas ng labas. Mas safe kasi tayo, lalo na yung mga anak natin, pag tayo ay nasa loob po ng ating mga kabahayan. So eto pa mga kaibigan, lagi din kayo mag-antabay sa aking weather update, no? Sa update ng Pag-asa, pero mas maganda, nakikinig kayo sa akin. Ako'y lubos na nagpapasalamat, no? Gumagawa at gumigising pa ako ng madaling araw mga kaibigan, mga kababayan, para po makapaghatid sa inyo ng sariwang balita about po sa lagay ng ating panahon para din makapaghanda kayo. Ito pa mga kaibigan, yung malapit din po sa mga seaboards natin, no? Sa mga karagatan yung nakatira dyan, yung mga alam yung may heavy rainfall warning, huwag kayong pumalaot muna kasi mas safe na talagang clear at wala pong banta ng malalakas na pag-uulan. Kahit habagat lang, pwede talaga yan makapaminsala kahit po yung karagatan natin mga kaibigan. Pag hindi yan nakisama, delikado ho ang ating mga mangingisda. At panghuli mga kaibigan, no, ay manalangin tayo sa Diyos sa safety natin sa bawat isa. Alam nyo, isang ihip lamang ng Panginoong Hesus. Ito nga pong LPN, malulusaw agad yan, no? At itong habagat, kayang-kaya niyang hawiin yan para humina at mawala po ng pinsala, no? Magkakaroon yan ng monsoon break na tinatawag kung sakasakaling ganun po ang mangyari. So eto na, sasamantalahin ko muli ang pagkakataon. Meron tayong memory verse o Bible verse of the day. So narito na ang ating Bible verse of the day. Sa Matthew 5 verse 44 hanggang 45, narito pong sinasabi mga kapatid, mahalin ang iyong kaaway. Ibigin ng inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, no? Na kahit meron tayong nakakaaway, actually hindi sila ang ating kaaway. Yung espiritu po na nasa kanilang katawan, no? Pero yung laman, hindi po yan ang kaaway natin. Kaya minsan, kapag meron po tayo nakakaaway, ipanalangin natin sila sa Diyos. Huwag natin silang bawian o huwag natin silang gantihan sa bagay ho na ginawa nila tungkol sa atin, no? Kapag ganitong ginawa sa atin, ibigay pa natin ng kabila dahil siyempre ang Panginoon naman, ang Diyos naman ang gaganti, no? Para ho sa kanyang mga anak, para ho sa mga atin. Bagkos, talagang kahit ano man yung ginawa sa atin na ating kaibigan o ating kapatid, kapamilya, ipag-pray na lamang po natin. Tulad din ng sinasabi, no? Ipanalangin natin ang umuusig sa atin. Ibig sabihin, alam nyo, kapag minsan may mga times na tayo ay nakakaangat-angat sa buhay, kinaiinggitan tayo, tapos kapag kami nakikita silang magandang bagay sa atin, inuusig nila tayo at pinupuna. Yung mga ganun mga kaibigan, ipanalangin natin, no? Huwag natin silang gantihan ng mga bagay na hindi naman po magaganda. Tulad na lamang pag merong nanlait sa atin. Ang gagawin ng iba mga kaibigan, gagante, lalaitin din hanggang sa mag-aaway na ho sila. Tulad ng sinabi sa salita ng ating Panginoon dito sa Matthew 5:44-45, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Parang sa mga normal na tao, sa mga bago pa lamang na nakilala sa Diyos, no, ay mahirap gawin yun. Siyempre, kaaway yan eh. Paano mo mamahalin ng taong hindi mo naman gusto at kaaway mo? Lalo na kung may ginawa sa yung hindi magandang bagay. So, paano naman daw?
yung mga nanakit, no? Yung may mga ginawang mga krimen, siyempre mga kaaway din yun. Alam nyo mga kaibigan, ipanalangin natin sila dahil hindi tayo ang kikilos bagkus may gagamitin ng Panginoon para sila ho ay parusahan sa nararapat po mga kaibigan. So ngayon, mas maganda na kapag may mga na sitwasyon tayo na nahihirapan tayo dahil meron tayo nakakaaway ng mga tao, ipanalangin po natin sila. Hindi kasi maiiwasan yan lalo na ngayon. Uso ang social media, no? Pag nag-post ka lang ng ganitong bagay, mga achievement mo, may maiinggit dyan, may mag-uusig sa'yo, meron ka na makakaaway, no? Alam nyo, kapag ka alam natin ganun ang mangyayari, mas maganda, wag na lang tayong mag-post, no? So, wala namang masamang i-flex natin yung ating mga achievement, pero syempre, dapat doon sa mga tao lang na limited na makakita, hindi yung mga tao mag-uugat para maging kaaway natin. Ayaw naman natin magkaroon ng kaaway, kung sakali man magkaroon tayo ng kaaway, panalangin natin sila, no? At alam nyo, makikita nyo ang paggilos ng Diyos sa buhay nila at sa buhay natin. Sila pa mismo ang iiyak sa harapan natin kapag po ang puso nila ay hinipo po ng ating Panginoong Sus. Sa ngayon, yan muna ang update natin, ang memory verse natin of the day at sa lagay ng ating panahon. Pasensya na kayo kung sinisingitan ko ng salita ng Panginoon. Napaka-importante kasi tulad ngayon, no? Napakabihira na ang gumagawa ng ganito. So, tinitake ko yung opportunity sa aking YouTube channel. Kaibigan kabayan, kung nakaabot ka sa dulo ng ating video, pakiusap po, no? Paki-comment naman po ng iyong reaksyon at kung na-bless ka, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.